sundin ang magulang. Yun ang sabi ni Lord. Hindi ako, ang Diyos ang nagsasabi yun. Sundin at igalang ang magulang. Ito ay bilang pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Diba? O, ito yung pangako, kaginhawaan at mahabang buhay sa lupa. O, kaya pag i-claim mo yon, gagawin mo yon, yung utos ni Lord araw-araw, o kahit wala na ako, ganyan din yung sasabihin mo sa mga anak mo balang araw. Kaya totoo to, ito yung promise ni Lord sa atin. Pag igagalang natin, susundin natin yung mga magulang natin. Yung pangako ni Lord, walang pangako na hindi natutupad ni Lord. Yun yung pangako niya, bibigyan ka niya ng mahabang buhay at giginhawa ang buhay mo. Kaya wag mong sagutin ng nanay. Ng pabalang. Kaya maging mabuting anak. Kahit na naman yung ugali ng parents, sundin at igalang pa rin. Paano yan, Mama? Kung mapanakit, mapabugbog, gagalang para rin? Yung alin? Pag binubugbog yung mga sinasaktan yung mga anak. Yung mga sinasaktan. Yung mga sinasaktan. Hindi na igagalang yun, Ma. Patayin na yun. Hindi. Syempre, kapag may takot yung parents mo, may takot sa Diyos, hindi naman niya magagawang saktan yung anak niya, di ba? O, yung mga hindi nakakakilala sa Diyos, may magaganong ugali. Syempre, yung nagbubulyaw-bulyawan, ganon, nag-aaway-aaway yung parents sa isang tahanan, yun yung mga walang Diyos sa bahay, sa buhay nila. Kasi, once na naging Kristiyano, kagaya ko, naging Kristiyano ako, ngayon, naiintindihan ko kung ano yung nasa Bible. So ngayon, tinuturo ko din sa'yo kasi balang araw, pag nawala na ako, ito na yung, wala kang ibang sasabihin dyan, wala kang dapat na ituro sa mga anak mo, kundi yung nandito sa Bible. Kasi ito lang yung pinaka-the best way na turo. Hindi natin makikita to sa mga media, sa social media, sa cellphone, sa mga Google. Walang magandang makikita mo doon na guidance para paano ba natin mapapalaki yung mga anak natin, ganon. Kundi dito lang sa Bible din. Dito mo maituturo yung maganda sa mga anak mo, sa pamilya mo, balang araw. Kaya sabi dito, pinaalahanan din ng mga magulang sa 6 verse 4 na turuan ng mga anak sa aral ng Panginoon. Kaya this is the best way yung nasa Bible na ituro kung ano yung mga, madami kasi dito, madami kang makikita na turo kung paano mo mapapalaki ng maayos yung mga bata, kung paano ka giginhawa, lahat nandito sa Bible. Kaya kung nagbabasa ka, tapos kung talagang ipapasamuhay mo ito araw-araw, sa school nyo, ganun. Magagamit mo din sa eskwelahan yun. Katulad niyan, nag-aaral ka, may exam kayo, gusto mo nang makapasa ka, syempre, mag-review ka. Syempre, magdasal ka, nabigyan ka ng talino ni Lord, bigyan ka ng wisdom. Diba? Siyempre, gumawa ka din, mag-review ka. Hindi yung ibig sabihin na bigyan mo ko ng wisdom, bigyan mo ko ng talino, wala ka nang ginagawa. Dapat mag-review ka din. At andun, kasama yon, bibigyan ka ni Lord ng wisdom pag ipagdadasal mo yun. Kaya lagi, tandaan mo, na lahat ng bagay na ginagawa mo, nag-aaral ka, lahat, lumalabas ka, nagdarasal ka, lahat ng ginagawa mo, pinagdarasal mo, lahat ng gusto mo, mga pangarap mo, ipagdasal mo din. Ganun. Pero, ang magandang payo ni Lord sa'yo, today, na share ko sa'yo, ito daw sabihin ko nga sa'yo, sundin at igalang ang iyong ama at ina. Diba, ang ganda ng sinabi ni Lord.
na may pangako siya na giginhawa sila at hahaba ang kanilang buhay sa lupa. O, 'di ba? Sino naman ang may gusto na hindi hahaba ang buhay? Pero syempre, may kondisyon ng Diyos doon. Igalang at sundin. Paano mo ba igalang yung magulang mo? 'Di ba? Huwag mong sinasagot-sagot. O, sundin kung ano yung sinasabi sa'yo. O, minsan Teka, ma. pinagsasabihan ko. Kaya tandaan mo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Oh, yan ang pangunahing obligasyon ng mga anak sa magulang. Sundin at igalang sila. Oh, sabi dito, ito ay tinuturing na matuwid, nararapat sa Panginoon, at unang utos na may pangako ng kaginhawaan at mahabang buhay. Ang paggalang na ito ay kinabibilangan ng pagkilala sa kanilang otoridad. Mga anak, sabi dito, sundin ninyo ang inyong mga magulang sang-ayon sa Panginoon, sapagkat ito ay nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Itong unang utos na may pangako upang lumigaya ka at humaba ang iyong buhay sa ibabaw ng lupa. Ito pa yung isa, Colossus 3 verse 20, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ay kalugod-lugod sa Panginoon. O, ito pa, Kawikaan 23 verse 22, makinig ka sa iyong ama na nagpakin ng iyong ina kapag siya ay tumanda na. 'Di ba? Yung mga iba kasi pag tumanda na yung mga magulang, 'di ba, may mga anak na ano na parang wala nang pakialam, 'di ba? Iniiwan na nila, 'di ba? Matapos silang alagaan, Oo, iwan 'di dyan, ba? iwan. Ang dami nating nalalaman na mga ganun. Maraming ganung ano nangyayari ngayon. Totoo 'yun. Yung mga Wala na ambag sa mm, buhay. pinag-aawayan yung mga ano kayamanan ng mga magulang, 'di ba? Pinag-aaway-awayan na nila. Ito, ang pagtalima at paggalang ay hindi lamang para sa disiplina, kundi bilang pagpapakita ng pagmamahal at pagkilala sa kanilang papel na ibinigay ng Diyos. Yun ang papel niyong mga anak, igalang ang inyong mga magulang, sundin ang inyong mga magulang. Yun ang sinasabi ng Diyos sa inyong mga anak. So, syempre, bilang magulang, kasi magulang na rin ako, so ngayon, ito ang sekreto. Ito ang sekreto para lumigaya ka at humabang yung buhay sa ibabaw ng lupa. So, ito pa lang yung may share ko sa'yo sa araw na ito. Kasi nga, hindi ka na napag-church. Hindi ka na, hindi pwede na, di ba nag-church ako, tapos yung mga anak ko hindi na napag-church. Di parang, maliligaw na kayo. Hindi nyo na, maliligaw na kayo, wala na yung yung way ni Lord sa inyo, nawala na kayo. Mamaya mawalan na kayo ng tamang landas, nasa ibang way na kayo. So kailangan nandun pa rin yung word ni Lord. Kahit wala na si Papa nyo, syempre lumaki kayo sa church na tatlo. Siyempre, para sa akin, hindi dapat na walang nag-church sa inyo kahit na malayo ako. Kaya nga sabi ko sa'yo, every Sunday mag-church ka. Kasi andyan naman yung motor, yayain mo din si Hena. Dalawa kayo, mag-church kayo kung saan nyo gustong mag-church. May motor naman. Mas maganda na nag-church kayo kaysa yung andyan lang kayo. Kasi pagdating ng araw na magkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng pagsubok, sinong lalapitan mo kundi ang Diyos?
O magdadasal ka. Kaya palagi unahin mo si Lord sa buhay mo. Palagi kang mag-church. Kasi alam mo, dahil hindi ka napag-church, hinahatak ka ni Satan. Ang dami-dami mong excuses. Yun yung paraan ni Satan. Huwag ka na mag-church. Wala ka namang kasama eh. Hahatakin ka ni Satan, Jenly. Yun yung mga atake ni Satan sa atin. Gagawa siya ng paraan para hindi ka mag-church. Inaantok pa ako. Tinatamad pa ako. Yan yung gustong-gusto ni Satan. Hindi ka niya papapasukin sa church. Yun yung atake niya. Lalo na sa atin. Dahil sa atin nga, di ba? Sa atin na nakakilala sa church, nag-church tayo, nakakakilala sa Diyos, atake siya sa atin. Lalo na malayo ako. Gagawa si Satan ng paraan para isa sa mga anak ko hindi mag-church. Yun yung gagawin niya. So, ikaw naman, kung gusto mo na matalo si Satan sa utak mo, no, sabihin mo, hindi ka mananalo. Mag-church ka. Tignan mo kung anong gagawin sa'yo ng Diyos pag nag-church ka palagi. Doon mo makikita yung miracle niya. So, anong oras na? Ayan, 5:50 na. Yan, mag-pray na tayo. Closing prayer na tayo. Panginoon, tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos, sa mga oras na ito, Lord God. Salamat po, Ama, dahil nabigyan ko po ng oras, Panginoon, na i-share ko ang mga salita mo sa aking anak, Panginoon. Lord, hipuin mo po siya, Panginoon. Tulungan mo po siya, Lord God, na laging ikaw ang unahin niya, Panginoon, sa buhay niya, O Lord. Huwag mo siyang pababayaan, O Diyos, sa lahat ng kanyang gagawin, sa lahat ng kanyang pupuntahan, Panginoon. Ano man yung plano niya, ano man yung mga iniisip niya, Panginoon. Lord God, patuloy po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming sasambahin at wala nang iba, Panginoon. Lord God, Panginoon, gamitin mo ang buhay ng aking anak na ito, Lord God. Ikaw palagi, Panginoon, ang kanyang unahin, Lord God. Ikaw ang maitaas sa buhay niya, Panginoon. Lord, bless her, Panginoon. At Lord, bigyan mo siya ng knowledge, wisdom, Lord God, sa kanyang pag-aaral, Panginoon. Huwag mo siyang iiwan, pababayaan, Panginoon. At Lord, naway patuloy na ikaw ang unahin niya sa buhay niya, Lord God. Ikaw, Panginoon, yung mga salita mo, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, na marinig niya sa buhay niya, Panginoon. Lord, ilayo mo po siya, Panginoon, sa anumang pong tukso. Ilayo mo siya, Panginoon, sa anumang pang gawaing masasama, Lord God. Ano man yung mga naririnig niya, mga negatibo, Panginoon, sa ibang tao, Lord, guard her heart, Lord God. I-guard mo po yung puso niya, yung kanyang isip, Lord God. Patuloy na maging positibo, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa aking anak, Panginoon, sa araw-araw na binibigyan mo siya ng pag-asang mabuhay, Lord God. Lord, gamitin mo ang buhay niya para sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Patawarin mo siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga kasalanan, Lord. Sa kanyang mga pagkukulang, Panginoon, baguhin mo siya araw-araw. In Jesus' name, Amen.